Good day mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, meron na naman tayong bagong ipakita na unit, bagong finish. D17V 4x4 Tiptronic RO6 engine VVT. Check natin mga kol, then tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano yung ganitong setup. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga kol, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. Makita natin dito. Ulitin natin, D17V 4x4 Tiptronic yung unit natin ngayon na ipakita mga kol. Dito tayo mauna sa likuran para maiba na naman. Dito makita natin, meron tayong spoiler na nilagay dahil sa mga D17V na mga variant is walang original na spoiler. Ito mga spoiler na to mga kol is spoiler sa mga DA17W. Makita natin dito, naglagay tayo or original, meron siyang third light pero pinalitan natin ng LED. Then makita natin dito, meron siyang washer sa likuran, then wiper kompleto. Ito yung view sa likuran ng ating minivan. Tapos ito yung ating opener. Then makita natin dito yung ating tail light, original tail light. Makita natin ito yung park light at saka brake light natin. Then ito yung ating signal light, then ito yung ating reverse light. Makita din natin dito, naglagay tayo ng plate holder para hindi ma-bend yung ating original plate. Kasi yung original plate nito mga kol sa Japan is medyo maliit yung ano nila, kaya swak na swak lang dito. Sa atin dito sa Pilipinas medyo mataas, kaya ina-advise natin na lagyan ng plate holder para hindi ma-bend yung laka natin. Makita natin dito mga kol, naglagay tayo ng step forward dito sa likuran. Tapos dito makita natin yung ating spare tire. Then makita natin sa ilalim ng ating unit is fully undercoat yan mga kol. Then makita natin is coil spring, yung likuran natin. Yan, coil spring. Tapos nag-lift up tayo ng 2 inches. Meron siyang differential mga kol. Ito yung differential natin. Makita natin dito tayo mag-refill ng ating gear oil. Then, meron siyang drain plug dito sila. Ito yung kanyang drain plug. Gamit yung 17mm na tools. Then, dito sa gilid, kita natin, yan, black yung roof natin. High roof yung unit natin. Tapos dito, kinulaan natin ng color black para magmukhang buong salamin siya. Tapos dito, naglagay tayo ng fender. Ito yung fender flare natin na nilagay mga kol para iwas putik sa body natin. Tapos, ito, yung lift up kit natin, 6mm na bakal, tapos pinamachine shop natin. Tapos, nag-extend din tayo sa kanyang shock absorber. Din dito, makita natin, naka-brick drum yung likuran natin. Tapos, ito, naglagay tayo ng 13 inches na mud terrain tire, 165/80 R13. Available din to sa shop natin mga kol, if ever meron kayong kailangan na gulong or hindi pa nakamati rin yung gulong nyo. Kung gusto nyo mag-upgrade, meron tayong available dito. Then nag-accept din tayo ng lift up dito kahit anong unit kung gusto nyo mga call. Kahit hindi galing dito sa atin. Ito naman is kinulayan natin ng color black. Tapos yun, kumpleto tayo sa rim visor. Tapos makita natin dito, side view. Makita natin yung side mirror niya is original manual. Kagandahan nito mga call is kitang-kita natin, ma-full adjust siya. Manual adjust. Fender din, naglagay tayo ng fender dito. Tapos yan, lift up kit ng 2 inches. Then kasama yung cross member nito sa chassis mga kol. Nilift natin ng 2 inches para maiwasan natin yung camber sa ating mga gulong. Ito naman, mags and tire, brand new. Then yung mag wheels mga kol is available din dito sa shop natin kung kailangan nyo. Then dito, fully tinted yung unit natin. Hanggang dyan yung black. Then, makita natin dito, yung hood natin. Ito is chrome. Originally sa mga D17 is walang chrome dito sa hood. Meron namang mabili aftermarket. Then, ito pinalitan natin. Tapos, nag-request yung customer natin na kulayan ng matte black. Then, makita natin dito, H4 halogen yung ating bulb, ating headlight. Ito yung ating sa park light natin. Then, ito yung sa signal light natin. Diba? Ang ganda. Tapos dito, naglagay tayo ng fog light. Yan yung gusto ng ating client, lagyan ng fog light. Tapos kinula natin ng black dyan. Tapos ito, steel bumper sa harap. Naglagay tayo ng shackle based sa request ng ating customer. Makita natin dito yung ating coolant reservoir. Tapos ito yung ating brake fluid reservoir. Then yung ating windshield washer reservoir. Then dito naman yung ating radiator and aircon condenser. Aircon yung unit natin. Tapos ito, naglagay tayo ng amber lights dito sa ating harap. Yeah.
Ganda. Tapos yan, silipin naman natin yung loob. Ito, umaandar to mga kol. Silipin naman natin yung loob ng ating unit. Dito, ito, makita natin. Power window yung harap, left and right, function. Tapos, yun, makita natin dito, meron siyang bottle holder, meron siyang extra lagayan dito. Tapos, meron siyang bottle holder or cup holder dito mga kol. Tapos, naglagay tayo ng digital temperature gauge dito. Tapos, dito naman, makita natin, 4x4 switch. Yan, function yan. Makita natin yung 4x4 nag-function. Tapos, ito yung headlight adjuster, second gear. Yan, function yung second gear. Tapos, ito yung ating sa fog light switch. Ayan, function, yung fog light switch natin. Tapos yun, dito steering wheel, stock. Tapos makita natin dito, meron siyang door indicator, park mode. Then yung ating handbrake indicator. Tapos yun, makita natin dito yung ating park light switch. Then yung ating headlight switch. Then yung high beam natin nasa right side. Din dito naman sa kabila is yung sa wiper natin mga kol. Tapos dito naglagay tayo ng 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. Tapos dito naglagay tayo ng dashcam. Makita din natin dito yung ating hazard switch. Then yung ating aircon switch. Ito yung aircon switch natin. Tapos dito, makita natin park, reverse, neutral drive. Then dito naman is yung manual mode. Dito is automatic mode. Yan yung makita natin dito. Meron tayong glove box. Yan yung glove box natin. Meron tayong extra lagayan dyan. Tapos meron din dito. Tapos meron din dito sa door pads ng passenger side. Then makita natin dito mga kol is meron tayong extra lagayan sa itaas. Yan yung kagandahan sa mga DA17 na power window kasi meron siyang mga extra lagayan. Kompleto tayo sa sun visor. Meron siyang holder dito, left and right, kompleto. Dito makita natin mga kol, brand new yung ating upholstery sa ating mga upuan. Yan yung upholstery natin mga kol. Ito din yung design na napili ng ating customer. Then makita natin dito yung ating handbrake. Meron siyang lagayan dito. Tapos dito is naka brand new yung mating natin. Then ito yung ating brake pedal. Then yung ating accelerator pedal. Then yan, silipin natin yung ano natin. Silipin natin yung makina natin dito. Dito mo natin makita. Ito yung makina natin mga kol. Yung makina natin is RO6A engine, VVT 12 valve, 3 cylinder. Makita natin dito yung kanyang VVT. Tapos ito yung kanyang injector, isa, dalawa, tatlo. Din yung ignition coil at saka spark plug nandito sa ilalim. Din dito tayo mag-refill ng ating engine oil. Yung engine oil na gamit natin is yung ating prime lobe, lubricant oil. Then makita natin dito yung ating oxygen sensor, isa, dalawa. Then ito yung ating temperature sender. Then ito yung ating camshaft sensor nandito. Tapos yan, propeller sa 4x4. Ito yung ating catalytic converter. Yan, oxygen sensor. Ito naman yung cross member natin dito mga kol. PCB valve. Then yan yung makita natin dito. Then naka-insulate din yan hanggang dito para hindi mainit sa puwitan ng ating mga driver at saka pasahero. Lipat naman tayo sa kabilang side. Dito tayo. Kita natin dito. Ganun lang. Tapos ito yung ating gas tank opener. Makita natin dito yung kanyang chassis number at saka Suzuki Motor Corporation. Yung gumawa. Japan. Then makita natin dito. Chassis number nandito. Dito makita natin yung ating alternator, aircon compressor. Dito tayo mag-check ng ating engine oil. Yan, napakalinaw. Bagong change oil po yan mga kol. Gamit natin yung ating prime lobe, lubricant oil. Dito naman yung ating forged valve. Then ito yung ating EGS. Diyan tayo mag-check ng ating EGS oil. Then ito yung ating main fuse box. Then yung ating air filter housing. Then ito naman yung ating throttle body. Full electronic na din yan mga kol. Tapos ito is yung ating ECU. Itong unit natin is naka-heavy PMS, spark plug cleaning, injector cleaning, check ng mga belts ng aircon at saka alternator din, naka-test drive na din. So, dito naman tayo sa likuran natin, silipin natin. Yun yung sa makina natin. Dito naman is manual sliding. Pakita natin, manual sliding yan mga kol. Tapos pakita natin, street set siya mga kol. Yan yung kagandahan nito sa mga street set. Kasi foldable siya na level dito. Kita muna natin yan, yung ating mga sliding dyan. Isa manual yung window niya. Tapos kita natin. Hilain natin to para ma-fold natin. Tapos hatakin lang natin to mga kol ito.
Atin natin. Tapos, dahil din natin to. Yan. O, kung makita nyo mga kol, ito yung upuan natin pag naka-fold. Yan yung kaganahan nito mga kol kasi level na level siya. Halimbawa, meron kayong gusto ilagay na marami or mga cargo na malengke kayo or na grocery, napakaraming carton yung magagamit dito. Halimbawa, meron kayong sari-sari store, is pwedeng-pwede ito mga kol. Yung mga ito, minivan. Then, kung gusto nyo mag-camping, overlanding, is the best din to kasi maglagay lang kayong kumot, makatulong na kayo ng maayos dyan. Yan. Makita din natin dito is walang cover, steel. Kita natin dito sa likuran kung gaano kaganda. Yan yung setup dito sa likuran. Napakalawak. 'Di ba? Kita natin dito. Kablang side. Yung ating jack at saka tie wrench nandyan. Meron tayong lagayan dyan. Balik natin. 'Di ba? So, naka-brand new matting na din. Brand new din yung ceiling natin. Tapos, meron tayong ilaw dito. Function lahat. So, yan yung setup natin dito mga kalyan. Napakalawak. Di ba? So, pwede ito pang camping, di ba? Ito yung laging gamit namin. Pang camping, di ba? So, di tayo matulog, maiga, umupo dito, mag-relax. Yan yung kaganahan sa mga minivan tulad nito mga kol. So, yung setup nito mga kol is umabot siya ng 383,000 all in na yan. Kasama yung registration at saka upgrade sa accessories dito sa unit na to mga kol. Kung gusto nyo mag-set up ng ganito, made to order pa rin tayo mga kol. Pwede kayong bumisita dito sa shop natin sa Proctoy, Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Pwede din kayo mag-contact sa ating contact number na 0917-8252-412 or sa 0920-3394-607. So, hindi na kalam, nag-accept din tayo dito ng repair and maintenance dito sa shop natin mga ko, kahit anong sasakyan. Under chassis, gulong, meron tayo dito. At saka change oil, aircon cleaning, pwede dito. Machining, engine overhauling, pwede din yan dito. So, malapit na din matapos yung pinagawa natin na customer lunch para kung magpaayos kayo dito, pwede kayo mag-relax dito, magpa-aircon. So, yan lang siguro yung ating video for today. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya nito. Ingat po mga kol and bye-bye. God bless po sa ating lahat.